Okay, isang magandang gabi po sa bawat isa na nasa kanilang mga tahanan. At sa gabing ito, hindi po tayo magmi-meet physically. At sa ating pong mentoring, tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos sa ating mga kanya-kanyang bahay, mga kanya-kanyang cellphone or laptops, ano po. Pero kahit po tayo magkakalayo-layo, meron tayong distance sa gabing ito at hindi tayo magkakasama. Alam ko po that the Spirit of the Lord is with us. Ang banal na Espiritu Santo ay kasama po natin na siya ang magbibigay ng wisdom para sa atin na para matutuhan natin at maintindihan natin ang sinasabi ng kanyang banal na salita. Okay, so our lesson for tonight is about the call of Gideon. Ang panawagan po ni Gideon. At ito ang kwento po nito ay matatagpuan natin sa Judges chapter 6 verse 11 until 15. Ganito po ang sinasabi sa wikang English, Judges chapter 6 verse 11 to 15. Ang sabi po, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. Verse 12, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. In verse 15, mag-jump po tayo sa verse 15, sumagot po si Gideon, sabi niya, pardon me, my Lord. Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Now, this is the story of Gideon, kung paano po siya tinawag ng Panginoon. At ang sabi po dito sa kwento, si Gideon daw po ay natagpuan na nandoon siya sa wine press. Ano po, siya po ay nagtitrash po daw siya ng wheat doon sa wine press. At nagtatago po siya sa mga Midianites. And then, kung mapapansin po natin dito, the Lord has called Gideon sa mga panahon na si Gideon ay nagtatago at takot na takot. Dalawang lesson po ang gusto ko pong maintindihan natin sa gabing ito at pwede nating matutuhan doon po sa pagkakatawag ng Panginoon kay Gideon. Number one, kung meron po kayong ballpen and notebook, pwede po tayong mag-take note sa mga lessons na ito para hindi po natin makalimutan. Amen? So number one is, the most important thing to succeed is to know who you are in the Lord and His calling on your life. Alam niyo po, napaka-importante na bagay upang magtagumpay ang isang Kristiyano ay alam niya po ang kanyang katauhan. Alam niyo po yung kanyang personality, yung kanyang katayuan, yung paningin ng Diyos sa kanya at yung panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po, nakita ko kaya marami ang hindi masaya sa kanilang buhay. Marami po yung hindi nila nararanasan yung tinatawag nilang fulfillment at joy sa kanilang buhay sapagkat hindi nila nasusumpungan yung panawagan ng Diyos sa kanilang buhay. Ang sabi po dito, the most important thing to succeed is to know who you are in the Lord and His calling on your life. Para po tayo'y maging matagumpay, maging masaya, maging kontento sa ating buhay, kailangan alam natin kung sino tayo sa Diyos at kung ano yung panawagan ng Diyos sa ating buhay. Doon po sa kwento na ating binasa about the story of Gideon and the calling of the Lord para sa kanya, makikita natin, mapapansin natin na iba ang pananaw ni Gideon sa kanyang sarili. Ang sabi po ni Gideon, pardon me, my Lord, but how can I save Israel? Ang sabi po niya, my clan is the weakest in Manasseh and I am the least in my family. Sabi na, Lord, excuse me, Lord, makanano kang iligtas ing bansang Israel. Ing kakong lahi yung pekamay na.
King Manasseh na pong makanya, at ako po ing kamay na, ako po ing pinakakulelat, ako ing kumbaga denigrade niya po ing kayang sarili. Pero, gusto ko pong makita natin na iba ang pananaw ng Diyos kay Gideon. Ang sabi po ng Diyos sa kanya, "The Lord is with you, mighty warrior." Ang label po ni Gideon sa kanyang sarili, he is the most weak. Siya po yung pinakamahina sa kanyang pamilya. Pero ang label po ng Diyos sa kanya, Gideon, you are a mighty warrior. Alam niyo po, marami sa atin, hindi natin nakikita yung identity natin sa Panginoon. Hindi natin alam yung identity natin sa Panginoon. Yung laging pinofocus po natin yung ating kahinaan, yung ating kapintasan, yung mga bagay na naglilimit sa atin. Pero alam niyo po, iba po ang pananaw ng Diyos sa atin. Ang pananaw ng Diyos sa atin, we are more than conquerors. We are the head and not the tail. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po, we are the sons and daughters of the living God. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, "But be ye transformed by the renewing of your mind." At ang sabi din po ng Biblia, that my people are destroyed because they lack of knowledge. Knowledge of what? Ito po yung knowledge na alam natin na tayo po ay mga anak ng Diyos. Na tayo po ay hindi basta-basta. Tayo po ay mga hindi talunan at mahihinang klase ng tao. Gusto ko pong ipaalam sa bawat isa that we are chosen by the living God. Tayo po'y pinili ng Diyos. Tayo po'y hinimok, tayo po'y ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Alam niyo po, na-experience niyo na po ba, kaya na-feel niyo na po ba yung pakiramdam na tayo po ang pinili? Out of many qualified, tayo po yung pinili ng Diyos. Alam niyo po, yung katotohanan na tayo po ay buhay magpasa hanggang ngayon, ibig pong sabihin nito ay hindi pa tapos ang Diyos at hindi pa tapos ang panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo po, hindi pa tapos ang Diyos sa atin at hindi pa tapos ang panawagan ng Diyos sa ating buhay. Yung ating mga kamag-anak na nauna na, umuwi na sa Diyos. Ang ating pastor na si Pastor Ronnie, umuwi na sa Diyos. Maaaring sila tapos na yung panawagan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya sila'y umuwi na sa Panginoon. Pero alam niyo po, tayo po na nandito pa hanggang ngayon, buhay pa tayo, ibig pong sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Hindi pa tapos ang panawagan ng Diyos sa ating buhay. Kaya napaka-importante po na habang tayo po ay buhay, alam po natin kung sino ang tumawag sa atin at alam po natin kung ano yung panawagan ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, hindi po importante ang sinasabi ng iba. Ang importante ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Hindi importante ang sinasabi ng iba. Ulitin ko po, ang importante ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Kapag mayroong panawagan ng Diyos sa iyong buhay, He makes sure na ang iniisip mong disability mo ay mapagtatagumpayan mo. Nanay, kahit po isipan tamo, ay ako biyasang manyabi, marinay ako magpray, ako biyasang makantini, pero sa puso mo, alam mo, may panawagan ng Diyos sa iyo sa ganyang bagay. Alam niyo po, kapag ang Diyos mayroong panawagan sa iyo, He makes sure na yung iniisip mong disability mo, mapagtatagumpayan mo yan by God's grace. Ako po, King Tutuman, malamarinay ako po. Dahil po, hanggang po ngayon, malamarinay ako pa rin. Pero by God's grace, ako po ay nakakapagsalita sa inyong harapan, in your midst, sa inyong kalagitnaan, ako po ay nakakapagbahagi ng salita ng Diyos. Pero yung totoo na po, malamarinay ako talaga. Pero by God's grace, na po may alalampasan ko po ditak-ditak. For example, si Moses po ay isang stutterer. Kapag siya po ay nagsasalita, nabubulol-bulol po siya. Siya po ay yung hindi makapagsalita ng maayos na para bagang
Hirap na hirap siyang magsalita. Pero, despite of his disability, ginamit siya ng Lord para maging deliverer ng Israel. Si David, wala ho siyang military background. Hindi po siya, never pa po siyang humawak ng sandatang pangdigma sa kanyang buhay. Isa lamang po siyang paslit at isang shepherd boy noong kanyang kapanahunan. Ngunit ginamit po siya ng Diyos upang matalo si Goliath. Ginamit siya ng Diyos upang maging hari ng Israel. Si Gideon, katulad nga po ng ating binabasang kwento, siya po ay mahina, siya po ay duwag, ay pananaw niya po sa kanyang sarili ay napakaliit lamang po niya. Meron po siyang tinatawag na superiority complex o yung pinanghihinaan po siya ng sarili. Kumbaga, yung kayang sarili kayong panakit na as niya mong kailang kaina. Niya po masyado na pong mamaliitan itang kayang sarili. Alam niyo po, ang nakikita ko po ganito lang. Our disabilities are opportunities for the Lord to be glorified in our life. Alam niyo po, sa ating buhay, marami po tayong iniisip natin na disabilities, yung mga hindi natin kayang gawin. Sa ating buhay, mayroong mga sitwasyon na tayo po ay dumadaan tayo ng mga kapagsubukan. Alam niyo po, yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay na para bang ang hirap lampasan, mga bagay na nangyayari sa ating buhay na parang iniisip natin na napakahirap. Alam niyo po, yan ay mga oportunidad para ipakita ng Diyos kung sino siya sa ating buhay. Nanuman po yung daranasan tamo, na po, no karing tamo man, ngayon iking kakatamong biye. Lagi tamo pong tandanan, oportunidad po ing bagay ngayon, bangkanita gawa yung great and mighty things ing Ginoo king kakatamong pamibiyebye. Anyang dang Israelita, yung mga Israelita po, inahabol po sila ng mga Egyptians sa kanilang harapan. Nandyan po yung dagat. Sa likod, nandyan yung mga Egyptians. Sa kaliwat kanan, nandyan po yung nagtataasang bundok. Wala po silang choice kundi magtiwala sa Panginoon. Even in the midst of that situation, hinati po ng Diyos yung dagat at sila po'y nakatawid. Alam niyo po, yung pong feeding of the 5,000, meron pong problema. Pero nandun po ang Panginoon. Gumawa po siya ng milagro at napakain po yung 5,000 na nandoon. Mas marami pa sa 5,000 na nandoon. Noong yung story po ng mga disciples, nandun sila dun sa bangka, di ba? And then bumabagyo po. At sila po'y natataranta na talaga. Hindi nila alam yung kanilang gagawin. Pero ang Diyos ay kasama nila. Pinatigin ng Diyos yung pong malakas na hahangin at bagyo. Alam niyo po, gusto ko lamang i-point out sa mga examples na ito. When we are facing challenges in life, alam niyo po, most likely doon po natin nararanasan yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kapag yung sitwasyon hindi natin hawak, kapag out of control yung sitwasyon, doon po makikita natin yung pagkilos ng kamay ng ating Diyos na buhay. Alam niyo po, nung namatay po si Pastor Ron, iniisip ko, paano na kaya kami? Pero ang impression po ng Diyos sa akin ay sa mga pagkataong ganito, makikita mo ang pagkilos ng Diyos mong nasa langit. Alam niyo po, nakita ko ang Diyos po natin ay buhay. Kaya even in our disabilities, even in trials and testings, alam niyo po, tandaan natin, these are only opportunity for the Lord to be glorified in our lives. When God has a calling on your life, He will strengthen you to overcome your weakness. Ano man po yung weakness natin, ano man yung kahinaan natin, pero kapag merong panawagan ng Diyos sa iyong buhay, the Lord will give you the strength to overcome those weaknesses. Noong pong si Pablo, nananalangin siya sa Diyos for 3 times, ang sabi niya, Panginoon, alisin mo sa akin ang kahirapan na ito, alisin mo sa akin itong
itong thorn of the flesh kong ito. Pero ang sabi po ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you. Kaya even in our weakness, sa iniisip nating mahina tayo, yung mga kahinaan natin sa buhay, kapag tayo po ay mayroong panawagan sa Panginoon, the grace of the Lord is sufficient for us. Amen? And number 2, na matututunan po natin sa panawagan ni Gideon is when God has a calling on your life, He assures you of His presence. When God has a calling for your life, He assures you of His presence. Ang sabi po dun sa verse 16 ng Judges chapter 6 verse 11, ang sabi po, the Lord answered. Ito po ang sabi ng Panginoon kay Gideon, I will be with you, and I will strike down all the Midianites, leaving none alive. Alam niyo po, ito po yung the best sa bagay na ito. Ito po yung napakaganda kapag tayo po ay tinawag ng Diyos to do a specific task. Yung presensya ng Panginoon ay lagi nating kasama. Kapag tinawag ka ng Panginoon to do an assignment, ang laging tugon ng Panginoon, I will be with you. Noong pong isugo ng Diyos yung mga disipulo, ang pangako ng Panginoong Yesus bago po siya umakyat sa langit, I will send you a helper, the Holy Spirit. Yan po ang sabi ng Panginoon. He will teach you in all things, ang sabi po niya. Noong tinawag ng Panginoon si Joshua upang ipagpatuloy ang pamumuno sa Israel at pagsakop doon sa lupang pangako, ang sabi po ng Panginoon kay Joshua, Joshua, do not be afraid, for I will be with you. Huwag kang matakot pagkat ako'y sa iyo. Huwag kang matakot kapag ako'y kasama mo. Kapag mayroong panawagan ang Diyos sa iyong buhay, kapatid, He assures you of His presence. Kaya nga po, noong malaman ko, nung sinabi nila Pastor Fernan at yung BOT natin sa Pulong Santol na ako po yung i-install na pastor dito sa Lambak, alam niyo po, ako po ay nag-worry. Kasi nakita ko po yung aking disability. Sabi ko, paano kaya? Kakayanin ko ba? Kaya ko bang gawin ang mga bagay na ito? Kaya ko bang punan yung pwesto ng aking ama? Minsan iniisip ko yung mga ganong bagay, pinanghihinaan po ako ng loob. Pero the moment na nag-sink in sa aking puso na ito yung panawagan ng Diyos sa akin, this is my responsibility, this is my assignment na pinapagawa ng Diyos sa akin. And I believe that His presence is with me. Nararamdaman ko po na yung presensya ng Diyos nasa sa akin. Alam niyo po, ito po yung nagpapalakas ng aking loob. Kaya nga po, when God has a calling on your life, kapag may panawagan ng Diyos sa iyong buhay, kapatid, kapag may pinapagawa ang Diyos sa iyo, kapatid, kapag mayroong inuutos ang Diyos sa iyo, kapatid, make it a point na gagawin mo ito. Make it a point na susunod ka sa panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Why? Because the Lord will be with you. Alam niyo po, maraming makikita nating example sa Biblia. They were just normal people. Pero noong sinamahan sila ng Diyos, nagbago ang kanilang buhay. Noong makasama nila yung presensya ng Panginoon, nagkaroon ng pagsama ng presensya ng Panginoon sa kanilang buhay. Alam niyo po, from being normal people, na bago po ang kanilang buhay. Alam niyo po, David from a shepherd boy rose up from being a king of Israel. Moses from being a stutterer at being a refugee, naging po siyang deliverer ng Israel. Yung mga disipulo ng Panginoon, sina Pedro, sina Juan, sina James, they were just ordinary fishermen. They were just ordinary tax collector. Pero alam niyo po, nung sila ay tumugon sa panawagan ng Diyos sa kanilang buhay, sinamahan sila ng Diyos at ng Banal na Espiritu Santo sa lahat ng kanilang
gagawin at sa lahat ng kanilang ipinapagawa ng Diyos sa kanila. Ano niyo po, doon po nag-umpisa yung mga milagro sa kanilang buhay. Doon po nag-umpisa yung exciting journey ng kanilang buhay. Doon po nag-umpisa yung mga posible, naging posible. Noong sumunod po si Moses sa panawagan ng Panginoon, doon po nag-umpisang nahati yung dagat. Noong sumunod po si David sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay, doon bumagsak ang higanting si Goliath. Noong pong sumunod si Pedro sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay, nakalakad po siya sa itaas, sa ibabaw ng tubig. Alam niyo po, kapag ikaw ay tumugon sa panawagan ng Diyos sa iyong buhay, kapatid, tinitiyak ko sa iyo na magbabago ang iyong buhay. Tinitiyak ko sa iyo na magbabago ang iyong buhay. Tinitiyak ko sa iyo na yung presensya ng Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Yung protection ng Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Ano man yung gawin mo, yung pagpapala sumusunod sa iyo. Ano man yung gawin mo, yung Espiritu ng Diyos kasama mo. Kaya nga po dito po ako magtatapos sa isa sa mga paborito ko pong verses sa Biblia. Ano po? Ang sabi po ng Isaiah 54 verse 17, no weapon formed against you shall prosper. Ang sabi po niya, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Ang sabi po niya, this is the heritage of the servant of the Lord. This is the heritage of the servants of the Lord. When we heard of the word heritage, kapag naririnig po natin, when we hear the word heritage, ano po yung pumapasok sa ating kaisipan? Ano po yung naiisip natin? Heritage, sa wikang Tagalog, ibig pong sabihin ito ay pamana. Po, pamana. Sino pong may ayaw ng pamana? Lahat tayo gusto ng pamana, di ba po? Mahirap nga minsan yung magkakapatid, nag-aaway-away pa sa pamana ng magulang. Pero ito po yung pamana ng Diyos sa atin. Sabi niya, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord. Ito po yung pamana ng Diyos sa atin. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog, napakaganda din po. Sabi niya, ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang nila sa iyo. Ang sabi po, ang mga lingkod ko ay aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinasabi ni Yahweh. Ano po, tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Meron po tayong panawagan na nagmula sa Diyos. Ang katotohanan na tayo po ay buhay, ay pinili po tayo ng Diyos. Ang katotohanan na tayo po ay pinili ng Diyos out of billions of cells mula sa ating mga magulang. God has a calling on our lives. Kapatid, saan ka man sa gabing ito, saan ka man na nakikinig ng aking tinig, gusto ko lamang iparating sa iyo na mayroong panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Mayroong calling ang Diyos sa iyong buhay. At ang pangako ng Diyos, kapag siya ay tumawag, ikaw ay tinawag ng Diyos, ang kanyang presensya ay sumasa iyo. Kapag tinawag ka ng Diyos to do a specific thing, to do a specific ministry, kapag nagbukas ang Diyos ng pinto para sa iyo, walang makakapagsara nito. Alam niyo po, kapag tinawag ka ng Diyos, walang pwedeng lumaban sa iyo. Ipagtatanggol ka ng Diyos sa mga nais mangapi, sa mga nais sumira sa iyong pangalan, sa mga, kapag ikaw ay nakatilikod, sinisiraan ka nila, ipagtatanggol ka ng Diyos sa mga taong yan, sapagkat ikaw ay kanyang hinirang. Ikaw ay kanyang raise up upang gawin ang mga bagay na ito. Kaya mga kapatid, doon po sa ating pinag-aralan, sa istorya ng panawagan ni Gideon, huwag po sana itong mawala sa ating puso't isipan, na kapag tayo po'y tinawag ng Diyos, we are not alone. The mighty God is with us. The Elohim is with us. The Alpha and the Omega is with us. The mighty God is with us. The El Elyon is with us. The Lion of Judah is with us. Kaya wala ho tayong dapat ipangamba in whatever situation of our lives. Mga kapatid, remember your calling. Remember your calling. Tandaan mo, alalahanin mo ang panawagan ng Diyos sa iyong buhay.
Okay, ayan po ang ating napag-aralan sa gabing ito. And tonight, sa ating pong closing, hiling ko po na tayo po yumuko at tayo po mananalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga bagay na aming napag-aralan. Sa gabing ito, maraming salamat, Lord, sa iyong banal na salita na aming pag-aralan. Lord, thank you very much na ipinahayag mo ang iyong mga salita na ito sa amin. Alam po namin, Lord, that these words ay napaka-timely. Panginoon, napaka-timing ng mga salita mong ito para sa amin upang palakasin ang aming mga pananampalataya, upang palakasin ang aming loob na ikaw, O Diyos, ang Diyos na buhay, ang siyang tumawag sa amin. Ang aming dalangin, Lord, para sa aking mga kapatid, nasan man sila, Panginoon, ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat, ang kanilang maranasan, Panginoon, ang pagmamahalan, ang kanilang maranasan sa kanilang pamilya. And Lord, we pray that you will continue to protect and to bless each and every one of your children na nakikinig sa gabing ito. Panginoon, ang aming dalangin, ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa amin sa mga oras na kami po ay nalulungkot, sa mga oras na kami po ay dumaranas ng pagsubok. Panginoon, aliwin mo po ang bawat isa sa amin, sapagkat alam namin, Lord, ikaw ang Diyos na hindi nang iiwan. Ikaw ang Diyos na laging tapat at mabuti magpakailanman, Panginoon. And Lord, ang aming dalangin patuloy, bigyan mo kami ng kalakasan sa araw-araw, bigyan mo kami ng pag-iingat, bigyan mo kami ng proteksyon na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, I pray for your blessings upon blessings, favor upon favor on your children. Lord, I pray that you will bless them. I pray that you will guide them. May you send your presence and the Holy Spirit na patuloy na bumalot sa kanilang buhay. Panginoon, maraming salamat. And all of this, Lord, we give you all the glory, all the honor and praise. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen.